Sa isang mainit na umaga ng buwan ng Mayo, maagang nagising si Antonio upang ihanda ang kanyang kariton ng sorbetes. 19 taong gulang pa lamang siya, ngunit sanay na siyang magtrabaho mula pa noong bata. Matagal nang namayapa ang kanyang ama at ang kanyang ina naman ay may sakit na hindi na kayang magbanat ng buto. Dahil dito, si Antonio ang naging sandigan ng kanilang maliit na pamilya. Araw-araw ay nililibot niya ang iba't ibang bayan upang magbenta ng sorbetes. Kahit pagod, hindi siya nagreklamo. Ang bawat baryang kinikita niya ay para sa gamot ng kanyang ina at sa kanilang pagkain. Kilalang masipag at mabait si Antonio. Madalas siyang tulungan ng mga tao dahil sa kanyang magandang pakikitungo. Ngunit sa kabila niyang kanyang kasipagan, hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita upang makaahon sila sa kahirapan. Isang araw, may narinig siyang balita mula sa ilang mangingisda sa pantalan. May isang baryo raw na isang malayong bahagi ng Siquijor na bihirang mapuntahan ng mga sorbitero at pangalakan. Dahil kakaunti lang ang nagtitinda roon, malaki raw ang posibilidad na mabilis maubos ang kanyang paninda. Bagaman nag-alinlangan siya, nakita niya rito ang pagkakataong kumita ng mas malaki. Kinabukasan ay maaga siyang bumiyahe sakay ng isang lumang bangka kasama ang ilang pasahero. Maganda ang panahon nang sila ay umalis. Tahimik ang dagat at panayad ang hangin. Habang palapit ang tanghali, unti-unting nagbago ang panahon. Nagsimulang magdilim ang kalangitan. Makas ang hangin. Unti-unting umalon ang dagat. Nagkatinginan ang mga mangingisda ng bangka. Halatang nababahala ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, ay bumuhos ang malakas na ulan. Umampas ang malalaking alon sa kanilang sasakyan. Sapagkat si Antonio sa gilid ng bangka habang pilit na pinoprotektahan ang kanyang kariton. Narinig niya ang mga sigaw ng mga kasamahan ng pasahero. Ang bangkang kanina lamang ay maayos na naglalayag ay tila isang daong inaanod ng malakas na alon. Lumipas ang ilang oras ng pakikipaglaban sa bagyo. May isang napakalaking alon ang lumampas sa kanilang bangka. Nawalan ng balanse ang sasakyan. Nagsigawan ang mga tao at sa isang iglap ay tumaob ito. Nagkalat ang mga gamit sa dagat. Lumubog at lumitaw sa tubig si Antonio habang desperado naghahanap ng mahahawakan. Mabuti na lamang at may napadpad na malaking piraso ng kahoy malapit sa kanya. Agad niya itong niyakap. Malabo na ang kanyang paningin dahil sa ulan at alat ng dagat. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng mga alon. Ang tanging nasa isip niya ay ang mabuhay. Mahaba ang oras na lumipas habang inaanod siya sa dagat. Unti-unting humina ang bagyo. Napagod ang kanyang katawan. Bumibigat ang kanyang mga talukang. At bago siya nawalan ng malay, ay nakita niya sa malayo ang isang pampang. Hindi na niya alam ang sumunod. Nang muli siyang magkamalay, naramdaman niya ang init ng araw ng kanyang balat. Dahan-dahan niya ipinulat ang kanyang mga mata.
Nakahiga siya sa buhanginan. Masakit ang kanyang buong katawan. Pilit niyang bumangon at tumingin sa paligid. Hindi niya kinikilala ang lugar. Napapaliputan siya ng mga punong niyog at masukal na kagubatan. Wala siyang nakitang ibang tao. Napansin niyang wala na rin ang kanyang kariton ng sorbetes. Nawala na ang lahat ng kanyang paninda. Napaupo siya sa buhangin at napabuntong hininga. Pagod, gutom, at nalilito. Hindi niya alam kung saan siya naroon habang iniisip niya ang susunod na gawain. May narinig siyang karuskos mula sa likuran. Paglingon niya ay may nakita siya ng isang matandang lalaki. Mahaba ang puting buhok nito. May dala itong tungkod na yari sa kahoy. Tahimik lamang itong nakatingin kay Antonio. "Salamat po at may tao rito," sabi ni Antonio. Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Tinitigan lamang siya nito ng ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. "Ikaw ba ang binatang inanod ng bagyo?" Tumango si Antonio. "Nakaligtas ako sa isang bagay na bihirang makaligtas ang mga tao." Hindi maunawaan ni Antonio ang ibig nitong sabihin. "Taga saan po kayo?" "Hindi mahalaga kung sino ako," sagot ng matanda. "Mahalaga ay malaman mo kung saan ka." Nagulat si Antonio nang marinig ang sumunod na sinasabi nito. "Nasa baryo Ilongos ka." Hindi pamilyar kay Antonio ang pangalang iyon. Hindi niya ito kailanman naririnig. Napansin ng matanda ang kanyang pagkalito. Kaunti lamang ang nakakaalam sa baryong ito. "Tahimik po ba rito?" tanong ni Antonio. Napatingin ang matanda sa malayong bahagi ng kagubatan. Makalipas ang ilang segundo ay muli itong nagsalita. "Hindi. Kabaligtaran. Lumayo ka rito hanggat may pagkakataon ka pa." Nagtaka si Antonio. "Bakit po?" Hindi agad sumagot ang matanda. Parang may magigat itong iniisip. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Dahil ang baryong ito ay pugad ng mga nilalang na hindi dapat makita ng ordinaryong tao. Nanlamig si Antonio. Hindi niya alam kung biro lamang iyon o seryoso ang matanda. Ngunit kakaiba ang ekspresyon nito. Walang bakas na nagpagbibiro, puno lamang ng babala. "Ano pong ibig niyong sabihin?" Hinga ng malalim ang matanda. Pagkatapos ay binigas nito ang mga salitang hindi agad malilimutan ni Antonio. "Ang baryo Ilongos ay pugad ng mga aswang. Tatahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paglihim." Napatingin si Antonio sa masukal na kagubatan. Diyan niyang naalala ang mga kwentong narinig niya noong bata pa siya. Mga nilalang na nagpapanggap na tao. Mga nilalang na lumalabas pagsapit ng dilim. Mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Hindi siya naniniwala noon sa mga ganoong kwento. Ngunit habang nakatingin siya sa seryosong mukha ng matanda,
unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. At sa kauna-unahang pagkakataon ay sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng takot na hindi niya may paliwanag. Hindi niya alam na ang kanyang pagkakabad-bad sa Barrio Ilocos ay simula pa lamang ng isang bangungot ng pagbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Matagal na nakatitig si Antonio sa matandang lalaki matapos niyang marinig ang babala tungkol sa Barrio Ilocos. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala o paliwalain ang sinasabi nito. Lumaki siyang nakarinig ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Ngunit para sa kanya, mga alamat lamang iyon na ginagamit upang takutin ang mga bata. Gayunman, may kakaibang bigat sa mga salita ng matanda. Hindi ito nagsasalita tulad ng isang taong gumagawa ng kwento. Para ito isang taong nakakita ng maraming bagay na hindi dapat makita. Kung totoo po ang sinasabi ninyo, bakit kayo nanatili rito? Tanong ni Antonio. Napaputong hininga ang matanda. May mga taong hindi na makakaalis kahit gusto hindi na. Hindi na ito nagpapaliwanag pa. Sa halip ay tinulungan siya nito makatayo. Halika, kailangan mong makapunta sa baryo bago lumubog ang araw. Tahimik na sumunod si Antonio. Naglakad sila sa isang makitid na daan na napapalibutan ng malalaking puno. Habang tumatagal ang kanilang paglalakad, mas lalong nagiging makapal ang kagubatan. Napansin ni Antonio na kakaiba ang lugar. Maraming bahagi ng kagubatan na tila hindi na maabot ang sikat ng araw kahit maliwanag pa ang panahon. May mga punong baluktot ang mga sanga na para bang may sariling buhay. Maminsan-minsan ay may naririnig siyang mga kaluskos mula sa dapman. Kapag lilingon siya, ay wala naman siyang makikita. Ilang ulit niyang sinubukang tanungin ang matanda tungkol sa baryo, ngunit iisa lamang ang sagot nito. Kapag nakita mo na ang baryo, ikaw na mismo ang makakaunawa. Makalipas ang halos isang oras ng paglalakad, ay narating nila ang isang mataas na bahagi ng lupa. Mula doon ay natanaw ni Antonio ang Barrio Ilocos. Hindi ito kalakihan. May mga bahay na yari sa kahoy at kawayan. May maliit na kapilya sa gitna. May ilang taong naglalakad sa mga daan. Sa unang tingin ay mukha itong ordinaryong baryo. Tahimik, payapa, simple. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, may kakaibang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Parang may mali, parang may bagay na nakatago sa likod ng katahimikan ito. Habang papalapit sila sa baryo, napansin niyang maraming tao ang tumingin upang tingnan siya. May mga bata na sumisilip mula sa likod ng mga poste. May mga matatanda na mga nakaupo sa mga bangko habang tahimik na nakatingin. Walang nagsasalita, walang bumabati. Parang pinag-aralan siya ng bawat isa. Nagsimulang mabahala si Antonio. Pakiramdam niya ay isa siyang estrangherong aksidenteng napasok sa lugar na hindi para sa kanya. Bakit po parang kakaiba silang tumingin? Tanong niya. Dahil bago ka rito, sagot ng matanda. Ngunit hindi kumbinsido si Antonio. Hindi iyon simpleng pagtingin sa bagong dating. May kakaibang laman ang mga tingin yun. Parang may mga lihim silang alam tungkol sa kanya.
Huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay. "Dito ka muna pansamantala," sabi ng matanda. Lumabas muli mula sa bahay ang isang matandang babae. Payat ito at nakasuot ng upas na damit. Ngunit mabait ang mukha nito. "Siya ba ang hinanod?" tanong nito. "Oo," mango ang babae. "Pumasok ka, iho." Nagpasalamat si Antonio. Sa wakas ay nakaupo rin siya matapos ang mahabang paglalakbay. Kinakain siya ng matandang babae ng mainit na kanin at isda. Dahil sa gutom ay mabilis siyang naubos ang pagkain. Habang kumakain ay napansin niyang tila kinakabahan ang matandang babae. Paulit-ulit itong sumusulyap sa bintana, parang may hinihintay o may kinakatakutan. Pagsapit ng hapon ay nagpaalam na ang matandang lalaki. Bago ito umalis ay muling nagsalita. "Ano man ang mangyari mo mamayang gabi, huwag kang lalabas." Nagulat si Anton. "Bakit po? Basta huwag kang lalabas." Pagkatapos sabi, iyon ay umalis na ito. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon sa Antonio upang magtanong. Lumipas ang mga oras. Unti-unting lumubog ang araw. Nagsimulang dumilim ang paligid. Napansin ni Antonio na kakaiba ang nangyari sa paligid. Habang papalapit ang gabi ay isa-isang nagsara ang mga bintana ng mga bahay. May mga taong nagmamadaling umuwi. May ilan ding nagsisindi ng kandila at naglalagay ng mga ito sa kanilang mga pintuan. Parang naghahanda ang buong baryo para sa isang bagay. "May okasyon po ba?" tanong niya sa matandang babae. Umiling ito. "Wala." "Kung ganoon, bakit parang nagmamadali ang lahat?" Hindi agad sumagot ang babae. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita rin ito. "Mas mabuting nasa loob ng bahay kapag gabi sa baryong ito." Muling bumalik sa isip ni Antonio ang sinabi ng matandang lalaki. Habang lumalalim ang gabi ay lalo siyang hindi papakali. Tahimik ang buong baryo. Napakatahimik. Halos wala siyang marinig. Walang tawanan, walang usapan, walang ingay ng mga tao. Tila ba nawala ng buhay ang buong lugar. Biglang may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa bubong. Napatingin siya sa itaas. Tumigil ang tunog. Makalipas ang ilang segundo ay muli itong narinig. Mas mabagal, mas mabigat. Parang may naglalakad. Nanlabig si Antonio. Nagtaka siya kung sino ang maaaring nasa bubong sa ganoong oras. Naisahan niyang lumapit sa bintana upang sumilip. Ngunit naalala niya ang babala ng matanda. Huwag lalabas. Hindi niya alam bakit, ngunit pinili niyang sundin iyon. Makalipas ang ilang minuto ay muli niyang narinig ang tunog. Ngunit hindi na ito nagmumula sa bubong. Parang nasa labas na ng bahay. Mabagal, paikot-ikot. Parang may kung anong umiikot sa paligid ng kanilang tahanan. Narinig niyang napadasal ang matandang babae. Mahigpit itong hawak ng isang lumang rosaryo. Lalong bumigat ang pakiramdam ni Antonio. At pagkatapos ay may nangyari na nagpataas ng kanyang balahib. May barahang pumatok sa pintuan. Napatingin siya sa matandang babae. Namutla ang mukha nito. "Buksan po ba natin?" tanong ni Antonio. Mabilis itong umiling. "Huwag. Pero baka may nangangailangan ng tulong. Huwag na huwag mong bubuksan ang pintong yan." Napansin niyang nanginginig ang tinig ng babae. Muling tumatong malakas.
mas mabaga. Tahimik silang dalawa, walang gumagalaw. Pagkatapos ay may narinig silang tinig mula sa labas. Tinig ng isang babae, mahina, malungkot, parang umiyak. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Napatingin si Antonio sa pinto. Natural na bahagi ng kanyang pagkatao ang tumulong sa kangailangan. Ngunit may kung anong pagpigil sa kanya. May kakaibang lamig sa boses na iyon. Hindi ito tunog ng ordinaryong tao. Buksan ninyo ako, paulit-ulit itong nagsasalita. Ngunit nakatiling nakaupo ang matandang babae habang may higpit ang hawak ng rosaryo. Makalipas ang ilang minuto, biglang tumigil ang katok. Nawala rin ang tinig. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon ay mas nakakatakot na ito kaysa dati. At habang nakatingin si Antonio sa nakasarang pintuan, unti-unti niyang napagtanto na maaaring totoo ang sinabi ng matandang lalaki. Maaaring may mga nilalang ng magala sa Barrio Ilocos kapag sumasapit ang gabi. At maaari isa mga iyon ang pumatok sa kanilang pintuan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa mga susunod na araw. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi ordinaryong baryo ang kanyang napadpadan. At ang pinakamasamang bahagi ng kanyang pamumuno ay nagsisimula pa lamang. Halos hindi nakatulog si Antonio yung gabing iyon. Ulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang katok sa pintuan at ang mahiwagang tinig ng babaeng humihingi ng tulong. Kahit lumipas na ang mga oras, tila naririnig pa rin niya ang malamig na pagsusumamo. Pagsikat ng araw na at ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Muling nagkaroon ng buhay ang baryo. Nagbukas ang mga bahay. Naglaro ang mga bata sa madaan. May mga magsasakang nagtungo sa kanilang bukirin. Sa liwanag ng araw, parang normal ang lahat. Dahil dito ay nagsimula siyang magduda kung tama ba ang kanyang naramdaman noong gabi. Baka dala lamang iyon ng pag. Baka bunga lamang ng kanyang takot sa mga kwento ng matandang lalaki. Habang nag-iisip, ay nilapitan siya ng matandang babaeng tutulong sa kanya. Mag-ingat ka rito, iyo. Ano po ba talaga ang nangyari sa baryo ito? Napatingin muna ito sa paligid bago nagsalita. Hindi lahat ng nakikita mo ito ay tao. Nanlamig ang kanyang bato. Ano kung ibig ninyong sabihin? May mga nilalang dito na matagal nang nanira kasama ng mga tao. Hindi na ito nagdagdag pa ng paliwanag. Para bang natatakot itong may makarinig sa kanilang usapan. Bandang tanghali ay nagpasya si Antonio maglimot sa bahay. Nais niyang makilala ang lugar at mahanap paraan upang makauwi. Habang naglakad siya sa kikot na daan, ay napansin niyang maraming bahay ang gumana. May ilan pang tila ilang dekada nang nakatayo. Tahimik ang mga tao kapag dumaan siya. Pailan sa mga ngumingiti. Ngunit mas marami ang mabilis na umiiwas ng tingin. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, ay makikita siyang isang dalagang nag-iigib ng tubig sa may balon. Napahinto siya. Hindi dahil sa kagandahan lamang nito, kundi dahil ito ang unang taong nakita niyang mukhang tunay na masaya.
May mahaba itong buhok, maamong mukha. Simple lamang ang kasutan nito, ngunit may kakaibang ganda. Napansin siya ng dalaga. Umiti ito. Ako si Elena, sabi nito. Ako naman si Antonio. Ikaw pala, ang binatang inanod ng bagyo. Nagulat siya. Alam mong buong baryo ang kanyang pagdating. Nag-usap sila ng ilang minuto. Sa unang pagkakataon, mula nang pating siya sa baryong Ilocos, ay nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Mabait si Elena, magaan itong kausap, ngunit may napansin siyang kakaiba. Sa tuwing nababanggit ang tungkol sa gabi o sa kagubatan, ay agad nagbabago ang ekspresyon nito. Parang may bagay itong gustong sabihin, ngunit hindi magawa. Bago sila maghiwalay, ay nagsalita si Elena. Antonio, may ipapayo ako sa iyo. Ano iyon? Huwag kang maglalakad sa kagubatan kapag malubog na ang araw. Bakit? Tumahimik ito. Pagkatapos ay tumingin sa malayong bahagi ng kagubatan dahil may mga bagay doon na hindi dapat makita ng tao. Pagkasabi nito ay mabilis na itong umalis. Naiwan si Antonio, mas maraming tanong kaysa sagot. Lumipas ang buong maghapon. Nang sumabit ang labing hapon, ay nagsimula na namang sara ang mga bahay. Muling bumalik ang kakaibang katahimikan sa baryo. Ngunit ngayong gabi ay mas matindi ang kanyang pagmusisa. Gusto niyang malaman kung ano na ba ang totoo. Pagkalalim ng gabi ay marahan siyang tumayo mula sa kanyang higaan. Mahimbing na natutulog ang matandang babae. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Bahagyan niya itong binuksan. Tahimik ang labas, walang tao, walang ilaw. Tanging liwanag ng buwan nagbibigay liwanag sa paligid. Nang akala niyang walang kakaiba, ay may napansin siyang isang anino sa di kalayuan. Isang babae. Nakatayo ito sa gitna ng daan. Nakasuot ng puting damit. Hindi gumagalaw. Hindi rin lumilingon. Nanikip ang dibdib ni Antonio. Hindi niya alam kung sino iyon. Marahil ay isa lamang itong taga-baryo. Ngunit may kakaiba. Napakalalim na ng gabi. Bakit nasa labas pa ito? Patuloy niyang pinagmamasdan ang babae. Makalipas ang ilang minuto, ay dahan-dahan itong nagsimulang maglakad papalayo sa baryo. Patungo sa kagubatan. Hindi niya alam kung bakit ito. Ngunit tila may humihila sa kanyang kuryosidad. Gusto niyang malaman kung sino ito. Gusto niyang malaman kung saan ito pupunta. Sa kabila ng mga babala ay hindi niya mapigilan ang sarili. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Maingat na sumunod sa babae. Hindi siya gumagawa ng ingay. Pinatili niya ang sapat na distansya upang hindi siya mapansin. Patuloy lamang ang babae sa paglalakad, papasok sa kagubatan. Unti-unting nawala ang mga bahay. Napalitan ng malaking puno ng paligid. Lalong bumamig ang hangin. Habang tumatagal, ay may pakiramdam si Antonio na mali ang kanyang ginagawa. Ngunit huli na upang umatras. Bigla na lamang huminto ang babae. Nakatayo ito sa isang maliit na bakanteng bahagi ng kagubatan. Nagtago si Antonio sa likod ng isang puno. Mula roon ay malinaw niya itong nakikita. Ilang sandali itong magalaw. Pagkatapos ay dahan-dahan itong inaangat ang rope at doon
halos tumigil ang tibok ng puso ni Antonio dahil nakita niyang hindi tao ang mukha nito. Mahaba ang ngipin, maputla ang balat, nandilisik ang mata, at ang katawan nitong kanya ay mukhang normal ay nagsimulang magbago. Unti-unting bumaba ang mga kuko, lumaki ang pangatawan para itong nagiging isang mabangis na nilalang. Napaatras si Antonio, nanlamig ang kanyang buong katawan. Nang sandaling iyon ay napatunayan niyang totoo ang lahat. Totoo ang mga kwento, totoo ang mga babala, totoo ang mga aswang. Ngunit habang sinusubukan niya umatras, nang tahimik ay may nagkapakan siyang tuyong sanga. Nagkaroon ng balutong na tunog. Agad na lumingon ang nilalang, diretsong tumingin sa kanyang pinagtatagpuan. Tumigil ang mundo ni Antonio. Dahan-dahang ngumiti ang nilalang, at sa ilalim ng liwanag na buwan ay nakita niya ang mga matang tutong na puto sa laman ng tao. Nadiskubre na siya, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay niyang naramdaman na maaaring hindi na siya makauwi ng buhay. Nanigas si Antonio sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang babaeng kanina lamang ay mukhang ordinaryong tao ay isa palang nilalang na matagal nang ikinukwento sa mga alaman. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay kitang-kita niya ang tunay nitong anyo. Maputlang balat, mahahabang ulo, matalim ang mga pangil, at mga matang nagliliyak sa gutom. Ilang segundo silang nagkatinginan. Ngunit para kay Antonio ay hindi lang huminto ang oras. Unti-unting lumawak ang ngipin ng nilalang. Parang natutuwa ito sa takot na nakita sa kanyang mukha. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umakbang pasulong. Isang hakbang, dalawang hakbang, tatlong hakbang. Doon lamang natauhan si Antonio. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Hindi na niya iniisip kung saan siya pupunta. Ang tanging nasa isip niya ay makatakas. Umahampas ang mga sanga sa kanyang mukha habang mabilis siyang tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Narinig niya ang malakas na yabag sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman na hinahabol siya ng nilalang. Mas mabilis ito kaysa sa karaniwang tao. Mas magaan ang kilos, mas mabangis. Habang tumatakbo ay pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Nalalabo ang kanyang paningin dahil sa pagod at takot. Ngunit hindi siya maaaring pinto dahil alam niya kapag pinto siya ay katapusan na niya. Biglang may ugat na nakausli sa lupa na hindi niya nakita. Nastison siya. Gumulong sa maputik na bahagi ng kagubatan. Napangiwi siya sa sakit. Agad siyang bumangon. Ngunit nang bumangon siya ay nakita niya nakatayo na ang nilalang sa di kalayuan. Tahimik lamang ito nakatingin, parang isang pusang naglalaro sa huli nitong daga. Dahan-dahan itong lumapit. Nanginginig si Antonio. Naghahanap siya ng paraan upang makatakas. Ngunit puro puno at dilim lamang ang nakapaligid sa kanya. Wala siyang mapuntahan, wala siyang matakbuhan. Biglang may malakas na boses na narinig mula sa likod. Layuan siya. Napalingon ang nilalang. Mula sa pagitan ng mga puno ay lumitaw ang matandang lalaki unang nakatagpo kay Antonio sa tabing dagat. May dala itong lumang tungkol. Ngunit kaiba din ang tindig ito ngayon. Matatag, matapang, at tila walang takot. Kita ni Antonio may nakasabit
na maliit na anting-anting sa liig ng matanda. Nang makita iyon ng nilalang ay bigla itong matras. Nagbago ang ekspresyon nito, parang nainis, parang galit. Muling nagsalita ang matanda, "Umalis ka rito." Nagkatitigan ang dalawa. Ilang sandaling walang tumalaw. Pagkatapos ay biglang tumalon paatras ang nilalang. Sa loob lamang ng ilang segundo ay nawala ito sa kadiliman ng kagubatan. Muling bumalik ang katahimikan. Napaupo si Antonio sa lupa. Halos mawalan siya ng lakas dahil sa nangyari. Lumapit ang matanda. "Binalaan na kita." Hindi makasagot si Antonio. Masyado pa siyang nakatago. "Totoo po sila," mahina niyang sabi. Tumango ang matanda. "Matagal nang totoo." "Ano po sila?" Huminga ng malalim ang matanda. "Mga nilalang na matagal nang nanirahan sa lupain ito." "Totoo po ba ang aswang sila?" Muling tumango ang matanda. Hindi na tatanong si Antonio dahil nakita na niya mismo ang katotohanan. Wala nang dahilan upang magduda. Tahimik silang naglakad pabalik sa bahay. Habang naglalakad ay napansin ni Antonio na tila mas madilim ang kagubatan kaysa dati. Parang may mga matang nagmamasid mula sa bawat sulok. Parang may mga nilalang na nakatago sa likod ng mga kuko at naghihintay lamang ng pagkakataon. Nang makarating sila sa baryo ay halos wala ng tao sa labas. Lahat ng bahay ay nakasara. Lahat ng bintana ay nakakandado. Parang walang gustong makita sa anumang gumagala sa gabi. Bago sila maghiwalay ay nagsalita ang matanda. "May dapat kang malaman," na patingin si Anton. "Ang mga nakita mo ngayong gabi ay simula pa lang." Nanikip ang kanyang dibdib. "Ano po ibig ninyong sabihin?" Malungkot na ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng aswang sa barig ito ay nasa kubatan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. "Hindi ko po maintindihan." Tumingin ang matanda sa mga bahay sa paligid. Pagkatapos ay muling nagsalita. "May ilan sa kanila ang matagal nang nabubuhay kasama ng mga tao." Nagulat si Antonio. "Kasama ng mga tao?" "Oo, nakikihalubilo, nakikipag-usap, at nagpapanggap na ordinaryong mamamayan." Napatigil si Antonio. Biglang pumasok sa kanyang isip ang lahat ng nakilala niya mula nang dumating siya sa bahay. Ang mga taong tahimik, ang mga kaibigan, ibang tingin, ang mga lihim na ayaw nilang sabihin, ang matinding takot nila tuwing sumasabit ang gabi. Kung ganoon, hindi ko alam kung sino ang tao at kung sino ang hindi. Tumango ang matanda. Iyan ang dahilan kung bakit papanganib ang Barrio Dons. Hindi na muling nagsalita si Antonio. Pagbalik niya sa bahay ng matandang babae ay hindi na siya nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng matanda. May mga aswang na nabubuhay kasama sa mga tao. Maaaring nakakasalubong niya ang mga ito araw-araw. Maaaring nakakausap niya ang mga ito. Maaaring nakangiti pa ang mga ito sa kanya. At hindi niya iyon malalaman. Ngunit habang siya ay nakahiga at nakatingin sa kasama, may isang mukha na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mukha ni Eli, ang babae na dalaga ang kilala niya sa balon.
Hindi niya alam kung bakit. Ngunit biglang sumagi sa kanyang isip ay isang pagkakatakot na tanong. Paano kung isa rin siya sa mga nilalang ay iyon? At hindi niya alam na sa mismong oras na iyon may isang pares na mga matang nagmamasid sa kanya mula sa labas ng bintana. Ang matang hindi latang, ang matang pulo ng lihim at ang buto. Mabigat ang pakiramdam ni Antonio nang sumikat ang araw kinabukasan. Halos wala siyang tulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay bumabalik sa kanyang alaala ang nilalang na nakita niya sa kagubatan. Mas lalo lamang bumibigat ang kanyang isip kapag naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki. Hindi lahat ng aswang sa baryo Ilongos ay nasa kagubatan. May ilan sa kanila ay nabubuhay kasama ng mga tao, nagpapanggap, nagkisalumuha at hindi madaling makilala. Habang nakaupo siya sa labas ng bahay ay hindi niya maiwasang magmasdan ang mga taong dumaraan. Ang bawat mukha ay tila naging palaisipan. Sino ang tao? Sino ang aswang? Sino ang nagsasabi ng totoo? At sino ang nagtatago ng lihim? Habang nag-isip siya ay may narinig siyang pamilyar na tinig. Magandang umaga. Paglingon niya ay nakita niya si Ellen. Napusuot ito ng simpleng damit at may dalang basket ng mga gulay. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi agad nakangiti si Antonio. May kung anong mabagabang sa kanyang isip. Napansin iyon ni Elena. May problema ba? Piling siya. Wala naman. Ngunit alam niya hindi siya kapaniwala. Sandaling tahimik ang dalaga. Pagkatapos ayon ito sa tabi niya. Hindi ka mapakali. Hindi agad sumagot si Antonio. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nagsalita rin siya. May nakita ako kagabi. Nagbago ang ekspresyon ni Elena. Bakit yung namugka ang mukha nito? Ano ang nakita mo? Isang aswang. Napayuko ang dalaga. Hindi ito nagsalita. Para bang matagal na nitong alam bagay na iyon. At lalo lamang lumalim ang utok ni Antonio. Alam mo? Hindi ba? Matagal bago sumagot si Elena. Matagal na. Napatingin si Antonio sa kanya. Wala ba kayong ginagawang laban sa kanila? Malungkot ng ngiti ang dalaga. Hindi ganoon kasimple. Bakit? Dahan-dahang tumingin si Elena sa paligid. Tila tinitiyak itong walang ibang makakarinig. Pagkatapos ay nagsalita ito sa mahinang tinig. Dahil hindi namin alam kung ilan sila. Nanlamig si Antonio. Marami ba? Higit pa sa inakala mo. Natahimik silang dalawa. Bilang-bilang mas may mabigat ang hangin sa paligid. Parang bawat puno ay buhay sa panyo may nakatagong lihim. At isa sa mga lihim na iyon ay maaaring nakatingin sa kanila sa mismong sandaling iyon. Makalipas ang ilang minuto, tumayo si Elena. May gusto akong ipakita sa iyo. Ulat si Antonio. Ano yun? Sumama ka. Hindi na siya nagtanong pa. Tahimik siyang sumunod. Naglakad sila sa isang bahagi ng baryo na hindi pa niya natutuntahan. Habang lumalayo sila sa unti-unting nababawasan ng mga bahay, napapalitan ito ng damuhan at malaking bong. Sa huli ay narating nila ang isang lumang lugar na tila matagal na iniwan. May nakatayong lumang kapilya na yari sa bato. Kupas na ang mga pader nito. May mga bahagi pang natagpan ng pag-ilong. Parang dekada na nito hindi ginagamit. Bakit tayo nandito? Tanong ni Antonio. Hindi agad sumagot si Elena. Sa halip ay dinala siya rito sa likod ng kapilya.
Doon ay may nakita siyang ilang lamang lapida. May pultot, napakulot noo siya. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay. Marami sa mga lapida ay walang pangalan. May mga pitsa lamang. At ang ilan ay walang kahit ano nakasulat. Ano ito? Tanong. Hininga ng malalim si Elena. Mga taong nawala. Nawala? Ano ito? Mga taong hindi na muling nakita. Napatingin si Antonio sa mga tungkol. Bigla siyang kinilabutan. Mga biktima? Di sumagot si Elena. Ngunit sapat ang katahimikan nito upang malaman niya ang sagot. Napagintong hininga siya. Unti-unti niyang naunawaan kung gaano kadilim ang lihim ng baryong ito. At habang nakitingin siya sa mga puntod na may napansin siyang isang lapida sa pinakadulong bahagi. Hindi ito tulad ng iba. May pangalan itong nakaubit. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang babasa niya ang pangalan ay nanlaki ang kanyang mga mata. Parang ito ng pangalan ni Elena. Agad siyang napalingon sa dalaga. Tahimik lamang ito nakatayo. May lungkot sa mga mata nito. Sino siya? Tanong niya ito. Matagal bago sumagot si Elena. Ang aking ama. At siya. Patay na siya. Ang dalaga. Maraming tao na. Ano siya namatay? Biglang tumahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila huminto. At nang magsalita si Elena ay halos pabulong lamang. Pinatay siya ng mga aswang. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib niyang tunog. Ngayon ay naiintindihan na niya. Kaya pala kakaiba ang takot sa mga mata ng dalaga sa tuwing pinag-usapan ng gabi. Ay para tila may malalim nitong sugat na hindi nakikita. Dahil isa ito sa mga nawala. Isa sa mga naulila. Isa sa mga biktima ng mga nilala na sumisira sa baliw. Ngunit bago pa makapagsalita si Antonio ay may narinig silang mahinang yabag. Agad silang napalingon. May isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Hindi nila napansin kailan ito dumating. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanila. Malamig, walang emosyon. Nang mapansin itong nakatingin sila rito, ay dahan-dahan itong umiti. Ngunit hindi iyon ordinaryong ngiti. May kakaiba noon, may nakakatakot. At sa loob ng isang iglap ay may naalala si Antonio. Nakita na niya ang mukhang ino. Isa ito sa mga taong nakasalubong niya sa baryo noong unang araw niya. Isa sa mga taong tahimik lamang na nakatingin sa kanya. At ngayon, habang nakatitig siya sa matandang babae, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanyang katawan. At may nagsasabi sa kanyang tumakbo. Parang may nagsasabi na sa harap nila ang isa sa mga lihim ng Barrio Inos. At habang nakangiti ang matandang babae sa ilalim ng lihim ng puno, dahan-dahan itong binigkas ang masalitang nagpapanginig sa kanilang dalawa. Matagal na kitang hinahanap, Antonio. Nanigas si Antonio sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya kilala ang matandang babae. Ngunit ang paraan ng pagsasabi nito sa kanyang pangalan, hindi lang matagal na silang magkakilala. Napatingin siya kay Elena. Napansin niyang naputla ang mukha nito. Parang bang kilala nito ang matanda. At hindi magandang bagay ang kilalang iyon. Tahimik na lumapit ng matandang babae. Mabagal ang kanyang mga buwang. Ngunit sa bawat paglapit nito ay lalong bumibigat ang pakiramdam ni Antonio. Parang may hindi nakikitang puwersang sumisikip sa paligid. "Huwag kang lalapit," biglang sabi ni Elena. Ito ang matanda.
Pagkatapos ay ngumiti. Matagal ka ng matabang, Elena. Nagtaka si Antonio. Mukhang mas malalim ang buhayan ng dalawa kaysa inakala niya. Sino po kayo? Tumingin sa kanya ang matanda. Malamig ang mga mata nito. May mga bagay na hindi ko dapat malaman. Hindi ko maintindihan. Maunawaan mo rin. Hindi nagustuhan ni Antonio ang sagot. Mula nang dumating siya sa baring ito, ay puno ng palaisipan ang kanyang natanggap. Mga babala, alihim, mga kalahating katotohanan. At wala pa ay malinaw na paliwanag. Ngunit bago pa siya kapagtanong muli, nagsalita ang matanda. Malapit nang dumating ang oras. Napakunot siya. Anong oras? Ang ngiti ng matanda ay unti-unting nawala. Ang oras ng pagbabalik. Naglamig ang kanyang bato. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ramdam niya, hindi iyon mabuting balita. Biglang tumakbang si Elena sa kanyang harapan para bang pinoprotektahan siya nito. Malis ka rito, natawa ang mahina ang matanda. Akala mo ba mapigilan mo ang matatakda? Pagkatapos sabihin, iyon ay tumalikod ito. Dahan-dahan itong naglakad malayo. Isang sandali lamang ay nawala ito sa pagitan ng mga puno. Tahimik na naiwan si Antonio at Elena. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Elena. Halatang naguguluhan at natatakot din ito. May mga kwento rito sa baryo. Anong kwento? Binanong nalalim ang dalaga. Matagal na panahon na ang nakalipas. May isang pangkat ng aswang na nabubulong sa lugar na ito. Nakinig si Antonio. Malakas sila. Papanganib. At halos walang makalaban sa kanila. Pagkatapos, may dumating na mga taong lumaban. Marami ang namatay sa mga magkabilang panig. Tuluyan bang natalo ang aswang? Piling si Elena. Hindi. Nagulat si Antonio. Hindi. Ang ilan ay napatay. Ang iba ay nagtago. May mga hindi kailanman natagpuan. Biglang bumalik sa kanyang isip ang sinabi ng matandang lalaki. May mga aswang na nabubuhay kasama ng mga tao. Maaaring ang ilan sa mga iyon ay mga inapon ng mga nilalang at ito po ni Elena. Habang naglakad sila pabalik sa baryo ay hindi nawala sa isip ni Antonio ang mga salita ng matandang babae. Ang oras ng pagbabalik. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang babalik? At bakit nila siya ang hinahanap? Pagsapit ng hapon ay nagtipon-tipon ang ilang matatanda sa baryo sa harap ng lumang kapelya. Napansin ni Antonio na seryoso ang kanilang mukha. May pinag-usapan sila at ilang may mabigat silang problema. Nang makita nila si Antonio ay agad silang tumahimik. Parang ayaw nilang marinig niya ang kanilang usapan. Lalong dumami ang kanilang paglululang. Pagsapit ng gabi ay muling nagsara ang mga buwang bahay. Ngunit ngayong gabi ay kakaiba. Mas tahimik, mas mabigat. Parang may hinihintay na bumumpa. Habang nakatiga si Antonio ay hindi siya dinalaw ng Antonio. Naramdaman niyang may mangyayaring hindi maganda at hindi niya siya nagkamali. Bandang ating gabi ay may narinig siyang sigaw. Isang sigaw ng tana. Mula ito sa kabilang bahay ng parang. Agad siyang lumangon. Narinig din iyon ng matandang babae sa bahay. Ang mutla ito. Huwag kang lalabas. Ngunit hindi nakinig si Antonio. Mabilis siyang lumabas ng bahay. Pagdating niya sa daan ay nakita niyang may ilang tao nang nagtitipon. Takot ang mababanaan sa kanilang mga mukha. May mga babaeng umiiyak
May mga lalaki tila hindi malaman ang gagawin. Dahan-dahan lumapit si Antonio. Nakikita niya ang dahilan ng kaguluhan ay halos mawalan siya ng hininga. Ay isang binatang nakalusay sa lupa. Wala na itong buhay. Magpapla ang mukha at may malalalim na sugat sa liit. Parang may mabangis na hayop na umatake nito. Ngunit alam ni Antonio ay hindi hayop may gawa nito. Narinig niyang may isang matandang lalaki na nagsalita. Bumalik na sila. Biglang nagkagulo ang may mga. May ilan na napadasal, may ilan na napaluhan, at may ilan na mabilis na nagsiruin. Naramdaman ni Antonio na malamig na hal paan sa kanyang likuran. Paggaling niya ay nakita niya ang matandang lalaki na unang nagpigtas sa kanya sa kagubatan. Seryoso ang mukha nito. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang takot sa mga mata nito. Antonio, sabi ng mata. Ano po yun? Huminga ito ng malalim. Pagkatapos ay sinabi ang mga salita ng nagpabigat sa kanyang bibig. Nagkamali tayo. Paano po? Akala natin isa lamang ang gumagala sa kagubatan. Natahimik si Antonio. At bago pa siya magsalita, ay inutong ng matanda at mas nakakatakot ng kagubatan. Hindi isa, hindi dalawa. May buong pangkat na mga aswang ang ating nagising. At sa di kalayuan, sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan sa balang ilumos, may mga matang tintig na pupukas sa dilim at ang patagal na naghihintay. May matang gutong na gutong sa dugo ng tao. Hindi nakatulog ang buong Parinos sa lubing iyon. Ang pagkamatay ng binata ay mabilis na kumalat sa bawat tahanan. Ang dating takot ay pumulong lamang ng mga tao ay naging isang katotohanan. Hindi na nila may tatanggi. Muling bumalik pangba na matagal nang nakabaw sa alaala ng pari. Pagsikat ng araw, ay agad na nagtipon ang mga matatanda sa lumang kapilya. Kasama nila ang matatandang lalaki pagpuntas kay Antonio sa kagubatan. Hindi na pinigilan ni Antonio ang sarili. Sumama siya sa puno. Sa pagkakataon iyon ay wala nang magtangkang paalisin siya. Para bang naunawaan ng lahat, nakahagi na siya ng kanya. Pagpasok niya sa kapilya ay napansin niya seryoso ang bawat mukha. May ilan pang tila hindi natulog kung magdamang. Tahimik na nagsalita ang pinagtandang lalaki sa bayo. Matagal na nating naakalang tapos ng lahat. Wala na silang lakas, wala na silang pinuno, wala na silang kakayahang bumalik. Tumigil ito sandali. Ngunit ang mga sumunod nitong salita ay nagpabigat sa buong silid. Mali tayo. Walang magsalita. Tanging hangin lamang ang marinig sa loob ng kapilya. Pagkatapos ay tumayo ang matandang nagligtas kay Antonio. May nakita ang mga bakas sa kagubatan. Marami sila. Higit na marami kaysa dati. Nagkatinginan ng mga tao. Kita-kita ang takot sa kanilang mga mata. Ano ang gusto nila? Tanong ng isang matanda. Walang agad sa mga. Hanggang sa marinig nila ang isang pamilyar natin. May hinahanap sila. Lahat ay napalingon. Nasa pintuan si Elena. Tahimik ito ang katayo. Ngunit seryoso ang mukha nito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng isang matanda. Hindi nga nang malalim si Elena. Naniniwala ako hindi sila basta nangangaso lang. May bakay sila. Mukhang may hinahanap silang tao. Nakaramdam
Naramdaman niya ang puno ang kakaibang kaba. Biglang sumagi sa isip niya ang matandang babae nagsabing matagal na siyang hinahanap. Parang may hindi magandang koneksyon. Habang nagpapatuloy ang pulong ay lalong lumalalim ang misteryo. May mga lumang tala na ilabas mula sa ilalim ng altar ng kapilya. Makapal na aklat, mga papel na naninilaw na sa katandaan. Ayon sa mga nakasulat doon, may nangyayaring malaking laban sa Barrio Ilocos maraming taon na nakalipas. Isang digmaan sa pagitan ng mga tao ng mga aswang. Maraming namatay, maraming tahanan ang nawasan, at sa huli ay naglaho ang pinuno ng mga aswang. Hindi ito napatay, hindi rin nahuli, nawala lamang, parang mula. Mula noon ay unti-unti lumina ang kanilang pangkat, hanggang sa akalain na lahat at tuluyan na silang naglaho. Ngunit ngayon, hindi nila may bagong lakas na bumubuhay sa kanila. At walang nakakalam kung bakit. Nang matapos ang pagpupulong ay lumabas si Antonio kasama si Elena. Tahimik silang naglalakad sa paligid ng barin. Pareho silang maraming inisip. May tatanong ato, sabi niya Antonio. Tungkol saan? Yung matandang babae, kapag ito si Elena. Anong tungkol sa kanya? Bakit parang kilala niya ako? Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa hilig ay tumingin ito sa malayong bahagi ng kabubatan. May mga bagay tungkol sa nakaraan na hindi pa natin alam. Lalo akong nalilito. Ako rin. Muling natahimik ang dalawa. Habang malabing ang hapon ay napansin natin ang kakaibang kilos ng ilang tao sa bahay. May mga nagmamadaling mauuwi ng pagkain. May mga nagsasara ng bintana kahit maliwanag pa. May mga pamilyang nagdarasal sa harap ng kanilang mga bahay. Parang naghahanda sila para sa isang unos. Ngunit ang unos na ito hindi mula sa kalangitan. Pagsapit ng gabi ay naging mas mabigat ang hangin. Napakadilim ng paligid. Maging ang buwan ay natakpan ng kapal na ulap. Habang nakahiga si Antonio ay hindi siya mapakali. May kakaibang pakiramdam sa kanyang video. Parang may mangyayaring masama. Makalipas lamang bilang sandali ay narinig niya ito. Isang mahihinang sigaw pagkatapos sa isa pa at isa pa mula sa iba't ibang bahagi ng bahay. Agad siyang bumangon. Kasabay nito ay nagsimula ng tumawag ng malakas ng mga aso. Isa-isa, sunod-sunod. Parang may nakakita ng silang hindi nakikita ng tao. Lumabas siya ng bahay. Paglabas niya ay nakita niyang nagkakagulo ng mga tao. May mga tumatakbo, may mga umiyak, may mga nagsigawan. Ano ang nangyari? Sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Dahil sa mismong sandaling iyon ay may isang lalaki na tumakbo sa gitna ng dahil. Buwan, takot na takot. Umakas kayo. Narito na sila. Bago pa man makapagsalita ang sinuman ay may isang maitim na anino. Bumagsak mula sa bubong ng isang bahay. Napahiyaw ang mga tao. Nanigas si Antonio. Dahil nakita niya ang nilalang, isa itong aswang, ngunit hindi ito nag-isa. May isa pa, at isa pa, at isa pa. Sunod-sunod na lumilitaw ang mga ito mula sa dilim, mula sa puno, mula sa mga bubong, mula sa likod ng mga bahay. Parang matagal na nilang nagtago at ngayon lamang nagpakita. Unti-unting batras ang mga tao. Naginginig sa takot.
Samantalang ang mga nilalang ay tila nagtitipon sa gitna ng baryo. At pagkatapos ay nahati ang mga ito upang bigyang daan ang isang figura. Tahimik itong naglalakad palabas mula sa kanilipan. Matangkad, maputla, at may mga matang tila walang buhay. Nang makita ito ng mga matatanda sa baryo, ay agad silang namuka. Parang may multong bumabalik mula sa nakaraan. Asa magiginig, natinig ng isa sa kanila ay nagbigas ang pangalang matagal nang hindi narinig sa baryo Ilocos. Si Dato Salaksan, na ikip ang dibdib niya Antonio. Hindi niya kilala ang pangalang iyon, ngunit batay sa takot ng mga tao, alam niya ito ang pinulong ng mga aswang na matagal nang nawawala. At ngayon ay bumalik na siya kasama ang kanyang hukong. Ang kanyang pagbabalik ay simula ng isang mas malaking bangon para sa baryo Ilocos. Parang tumigil ang oras sa gitna ng baryo Ilocos. Walang sinong manahas magsalita, walang sinong manahas umalaw. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa matangkad na nilalang na nakatayo sa gitna ng daan. Si Dato Salaksan, ang pinulong matagal ng inakala ng lahat na naglaho na. Ang pangalan mismo minsang naging bangungot sa buong baryo. Ngayon ay muli nilang nakaharap. Tahimik lamang itong nakatayo, ngunit sapat na ang kanyang presensya upang maramdaman ng lahat ang matinding takot. Ang mga aswang sa paligid niya ay tila mga sundalong naghihintay ng utos. Nakayuko ang ilan, nakatingin naman ang iba sa mga tao na para bang gutom na gutom. Lumapit na konti si Dato Salaksan. Maputla ang kanyang mukha, mahaba ang kanyang buhok. Kanyang mga mata ay tila walang anumang emosyon. Ngunit sa ilalim ng malamig na iyo-iyo ay may nakatagong pagis. Pinagpasdan niya ang mga mata ng tao isa-isa, parang may hinahanap. Hanggang sa huminto ang kanyang tingin kay Antonio. Nanikip ang dibdib ng binata. Pakiramdam niya ay biglang bubigat ang hangin sa paligid. At sa unang pagkakataon ay nagsilita si Dato Salaksan. Sa wakas, malalim ang kanyang tinig, malamig at nakakatindig balahib. Tatagpuan din kita, naguluhan siya. Hindi niya inakala ang nilalang. Hindi niya ito nakita kailanman. Bakit tila matagal na siyang hinihintay nito? Nagkatinginan ang mga tao, maging ang mga matatanda ng baryo. Hindi maunawaan ang nangyari. Ano ang ibig mong sabihin? Sigaw ng isang matanda. Hindi ito pinansin ni Dato Salaksan. Nanatili ang kanyang tingin kay Antonio. Parang wala ang ibang tao sa paligid. Parang isa siya lamang ang mahalaga. Lumapit ang matandang lalaking nagligtas kay Antonio. Umawag ito sa kanyang panika. Huwag kang magsalita. Ngunit huli na, nagtanong si Antonio, sino ka? Unti-unti kumiti si Dato Salaksan. Isang ngiting puno ng lihim. Papasok ka rin pala sa laro ito nang walang nalalaman. Lalong naguluhan si Antonio. Anong laro? Anong lihim? Bakit nila lahat ay may alam maliban sa kanya? Yang sumigaw ang isang matanda mula sa likuran. Huwag mo siyang lapitan. Patingin si Dato Salaksan sa matanda. Sa isang iglap ay nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang malamig na ekspresyon. Napalitan ng matinding galit. Kayo ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Natahimik ang mga tao. Kayo ang nagtago sa katotohanan. Kayo ang nagsinungaling. At higit sa lahat, kayo ang kumuha sa bagay na pag-aari ko.
Walang nakaunawa sa kanyang tinutukoy. Ngunit bago pa makapagtanong ng sino man, ay itinaas ni Dato Salaksak ang kanyang kamay. Kasabay nito ay nagsimulang gumalaw ang mga aswang. Dahan-dahan, sabay-sabay, parang isang katawan na sumusunod sa utos ng kanilang pinuno. Nagkagulo ang mga tao. May mga tumakbo, may mga sumigaw, may mga nagdasal, ngunit hindi pa rin matagi ang mga aswang. Para silang naghihintay lamang, naghihintay ng isang bagay o ng isang tao. Biglang tumakbang si Elena sa harapan ni Antonio. Umalis ka rito. Gulat siya. Bakit? Ngayon na. Pero huwag ka nang magtanong. Sa unang pagkakataon, pinakita niya ang tunay na takot sa mukha ng dalaga. Takot. Takot hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya. Biglang may malakas na hangin na umihip. Naglipara ang mga daon. Sa gitna ng kakubatan ay narinig ni Antonio ang isang tinig pamilyar, ang tinig ng matandang babaeng nakasalubong nila sa sementeryo. Tama siya, lahat ay napalimot. Nakatayo ang matandang babae sa ilalim ng isang punong palete. Hindi malinaw kung kailan ito dumating. Parang bigla na lamang itong lumitaw. At nang makita ito, di Dato Salaksak ay bagyang yumuko ang mga aswang sa paligid. Parang nagbibigay ka, parang kinikilala ang kapangyarihan nito. Nanlamig ang mga tao dahil ngayon lamang nila nakita ang ganoong bagay. Unti-unting lumapit ang matandang babae at pagkatapos ay tumingin kay Antonio. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Matagal kitang hinintay. Hindi na mapigilan ni Antonio. Sino ba kayo? Tahimik ang buong bato. Lahat ay naghintay ng sagot. Huminga ng malalim ang matanda. Pagkatapos ay sinabi nito isang katotohanang nagpapayanig sa buong baryo Ilongos. Hindi ka basta-bastang sorbetiro lamang. Nanlaki ang mata ni Antonio. Maging si Elena ay natigilan. At bago pa naman magsalita sino man, ay pinagpatuloy ng matanda ang kanyang sinabi. Ikaw ang huling tagamagmana ng lugo ng taong minsang tumalo kay Dato Salaksak. Parang bumagsak ng langit sa kanyang ulo. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makahinga, hindi siya makapag-isip. Dahil sa isang iglap ay nabaliktad ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang sarili. At habang nakatitig sa kanya si Dato Salaksak, unti-unti itong ngiting puno ng paghihikati, ngiting matagal na naghihintay. Dahil ngayon ay natagpuan na dito ang taong matagal itong hinahanap. At hindi ito titigil hanggang hindi ito natatapos. Ang laban na nagsimula pa maraming dekada na nakalipas. Nabalot ng katahimikan ng buong baryo Ilongos. Walang sino man ang agad nakapagsalita matapos marinig ang revelasyon binunyag ng matandang babae. Maging si Antonio ay tila nawala ng kakayahang mag-isip. Ang buong buhay niya ay lumaki siyang naniniwalang isa lamang siyang dating binata. Isang sorbiterong nagsisikap mabuhay. Isang anak na nangangarap maiahon ang hirap ang kanyang ina. Wala siyang alam tungkol sa mga aswang. Wala siyang alam tungkol sa silaw ng digmaan. At lalo siyang walang alam tungkol sa pagiging tagapagmana ng isang taong minsang tumalo kay Dato Salaksak. Hindi totoo yan. Mahina niyang sabi. Ngunit ang matandang babae ay nakatingin sa kanya. May lungkot sa mga mata nito. Parang matagal itong dala ang isang lihim na mabigat sa kalooban. Matagal nang itinago sa iyo ang katotohanan. Nagkinig ang dibdib ni Antonio. Ano pong katotohanan? Binaan ng malalim ang matanda. Pagkatapos ay nagsimulang magkwento.
Maraming taon na ang nakalipas. May isang mandiring man dumating sa Barrio Ilongos. Siya lamang ang taong kinatakutan ni Dato sa laksan. Tahimik na nakinig ang lahat. Taglay niya ang isang pambihirang lakas. Hindi dahil sa kapangyarihan, hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kanyang puso na patitig si Antonio sa matanda. Ang taong iyon ang naging dahilan ng pagsak ng mga aswang. At nang mawala siya, isang sanggol lang naiwan. Nanikip ang dibdib ni Antonio, parang unti-unting nabubuo ang isang salot. Ayaw niyang tanggapin. Tapos, sabi niya, tumango ang matanda. Ang sanggol na iyon ay naging ama mo. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Hindi makapaniwala si Antonio. Ang kanyang ama, ang simpleng lalaking nakilala niya noong bata pa siya, ang lalaking namatay nang hindi niya halos magkakilala, tahimik lang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Marami siyang gustong itanong, ngunit wala siyang mahanap na salita. Samantala, si Dato Salaksak ay nanatiling nakatingin sa kanya, parang isang mangangaso. At sa wakas ay natagpuan ang kanyang pinakahihintay na biktima. Kaya pala, sabi ng pinuno ng mga aswang, kaya pala naramdaman ko na agad ang puno. Muling bumalik ang takot sa puso ng mga tao. Ngayon ay malinaw na, hindi basta nagbalik si Dato Salaksak, may dahilan. At ang dahilan ay si Antonio. Biglang lumakas ang hangin, nagdilim ang kalangitan, at tila naging mas mabigat ang paligid. Mabilis na lumapit ang matandang lalaki nang tumulong kay Antonio. Kailangan nating ilayo siya rito. Tumango ang ilan sa mga matatanda, ngunit natawa si Dato Salaksak. Isang malamig at mahabang tawa. Huli na, at sa isang kisap mata ay tumalon ang isa sa mga suwang mula sa bubong. Diretso ito, sumugod kay Antonio. Nagkagulo ang mga tao. Napasigaw si Elena. Ngunit bago pa umabot ang nilalang si Antonio, ay may isang matandang lalaki ang umarap. Siya ang unang nagligtas sa binata sa kubatan. Mabilis niyang itinulak si Antonio palayo. Nasunod ito ay sinalubong niya ang pagtatake ng aswang. Nagkaroon ng mabangis na sumupaan. Sa kabila ng kanyang katandaan ay nakipaglaban siya ng buong tapang. Ngunit marami ang kalaban, napakadami. Sunod-sunod na sumalakay ang mga aswang. Pilitan siyang pinagpalibutan. Nakita ni Antonio ang pagdurugo ng matanda. Nakita niya ang pagkapunit ng damit nito. Ngunit patuloy pa rin itong lumalaban. Malis ka, sigaw nito. Ayaw na. Ayaw sana ni Antonio. Ngunit hinila siya ni Elena. Tara, tumakbo. Tumakbo sila. Papalayo sa gitna ng bar. Papalayo sa kakubatan. Habang tumakbo ay narinig pa rin nila ang sigawan ng mga tao. Ang iyakan, ang tato, at ang mga mababang ungol ng mga nilalang na naglipana sa dilim. Dinala siya ni Elena sa isang lihim na daan sa likod ng lumang kapilya. May makitid na lagusan loob na takpan ang makapal na halaman. Hindi iyon madaling makita. Kakunti lang ang nakaalam nito, sabi ni Elena habang nagmamadali silang tumatakbo. Saan tayo pupunta? Sa lugar na ligtas. Hindi na nagtanong si Antonio. Pagod na ang kanyang isip. Masyadong marami na ang kanyang laman sa isang gabi. Ngunit habang tumakbo sila sa madilim na daan, ay may napansin siyang kakaiba. Parang may sumusunod sa kanila. May mga yabag, mabagal, ngunit malinaw. Ito si Elena. Narinig din nito. Pareho silang lumalingon. Walang tao, walang aswang. Tanging dilim lamang
Ngunit naroon pa rin ang pakiramdam. May nagmamasid, may sumusunod, at hindi ito basta ordinaryong nilalang. Pagkalipas ang ilang minuto, ay narinig nila ang isang maliit na bubong. At hindi lang isang maliit na bubong sa gitna ng kagubatan. Luma ito, halos matabunan na ng mga buwan. Parang matagal nang walang gumagamit. Pagpasok nila sa loob, ay saka lamang sila nakahina na maluwag. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba. Tingin mo ligtas na tayo rito, tanong ni Anton. Bago pa man makasagot si Lina, ay may narinig silang mahinang katok mula sa labas. Nanigas silang dalawa. Walang dapat nakalam sa lugar na iyon. Walang dapat sumusunod sa kanila. Ulit tumulog ang katok, mas mabagal, mas mabigat. Naginig ang kamay ni Lina. Dahan-dahan itong matras, samantalang si Antonio ay nakatitig lamang sa pinto. At pagkatapos ay may isang tinig na narinig mula sa labas. Isang tinig na pareho nilang nakikilala. Tinig ng matandang babaeng nagsiwalat ng lihim tungkol sa kanyang dugo. Antonio, tumigil ang kanyang paghinga. At ang sumunod na sinasabi ng matanda ay lalong nagpanginig sa kanyang buong katawan. Hindi si Dato Salaksak ang dapat mong katakutan. Napatitig siya sa pinto. At bago pa siya makapagsalita ay pinagpatuloy ito ang kanyang babala. May mas matanda pa, may mas makapangyarihan pa. At nagising na siya. Hindi agad umalaw si Antonio at Elena. Ang bawat salitang binitawan ng mata ng babae ay tila naging mabigat na bato sa kanilang mga dibdib. Sa loob ng maliit na kubo ay walang barinig kundi ang kanilang mabilis na paghinga. Samantalang sa labas ay natiling tahimik ang gabi. Unti-unti lumapit si Antonio sa pinto. Antonio, huwag, kulong ni Elena. Ngunit may kung anong nagtutulak sa kanya upang malaman ang katotohanan. Masyado na siyang maraming tanong. Masyado na siyang maraming lihim na natuklasan. At pakiramdam niya ay nasa harapan na siya na isa sa mga sagot. Dahan-dahan niyang pinuksan ang pinto. Ngunit nang bumukas ito ay wala ng tao sa labas. Nawala ang matandang babae. Tanging malabig ng hangin lamang ang sumalubong sa kanila. Napatingin sila sa paligid. Walang bakas ng sinuman. Parang hindi kailanman may kumatok. Ngunit may isang bagay na iniwan sa lupa. Isang lumang kahon na yari sa kahon. Nakasara ito. May mga ukit na kakaibang simbolo sa ibabaw. Maingat itong pinulot ni Antonio. Pagpasok nilang muli sa kubo ay nilabang niya iyon sa misa. Pareho silang nakatitig dito. Parang may bubay ang kahon. Para may lihim na gustong ipunya. Maya-maya ay dahan-dahan niya itong binuksan. At sa loob ng isang lumang pader naninilaw na ang mga pahina nito. Halatang napakatagal na. May nakasulat sa unang pahina. Para sa magiging tagapagmana ng aking dugo. Ang mabasa yun ni Antonio ay naglamig ang kanyang katawan. Mabilis niya binuklat ang mga pahina. Isa pala itong talaan. At ang sumunod ay walang iba kundi ang kanyang lolo sa tulo. Ang mandirig mang minsan lumaban kay Dato Salaksak. Tahimik lang binasa ang mga nakasulat. Habang matagal ay lalo silang nabibigla. Nalaman nila na hindi si Dato Salaksak ang tunay na pinagbulat ang kasamaan sa Mariloms. Isa lamang itong lingkod. Isang makapangyarihang pinuno, ngunit hindi pinagmatanda. Ayon sa daraan, may isang nilalang na matagal nang natutulog sa ilaliman ng kagubatan. Isang sinaunang aswang na bihiyar babago may tayo ng bali.
bago pa man dumating ang mga unang tao sa lugar. Tinatawag ito sa mga lumang kasulatan bilang ang hari sa ilalim ng balete. Ayon sa alamat, hindi ito maaaring patayin, hindi rin ito maaaring kulong habang buhay. Ang tanging nagawa ng mga ninuno noon ay ang patulogin ito gamit ang sinaunang ritual at si Dato Salaksa ang isa sa mga nagtagbantay ng big na iyon. Ngunit nang maglaon ay hindi nais nitong palayain ang nilalang upang makuha ang kapangyarihan nito. Doon nagsimula ang tumaan. Doon nagsimula ang pagbagsak ng kanyang tutulog. At doon nagsimula ang mahabang paghihintay ito para sa paghihiganti. Napaupo si Antonio. Parang umikot ang kanyang paningin. Napakaraming katotohanan ang sabay-sabay niyang nalaman. Kaya pala bumalik si Dato Salaksa, kulong ni Ellen. Tumangob si Antonio. Nais niyang isingin ang hari sa ilalim ng balete bilang may nahulog mula sa kwardier ng isang lumang mapa. Mabilis nila itong pinulot. May barkang pula sa gitna ng kagubatan at sa tabi ito ay may nakasulat na isang salita, Santuario. Nang sandaling iyon ay may narinig silang malakas na humo mula sa malayo. Parang buong bahagi ng lupa. Kasunod ito ay isang napakalakas na hangin. Nayanig ang buong kubo. Napatingin sila sa bintana at doon nila makita ang nakatakot at tanawin. Sa pinakagitna ng kagubatan ay may liwanag na kulay pula na umakyat sa kalangitan. Parang may apoy, ngunit hindi ordinaryong apoy. Parang may nagising at pangyarihan mula sa kailaliman ng lupa. Nanlamig si Elena. Huli na ba tayo? Hindi agad nakasagot si Antonio. Dahil sa mismong sandaling iyon ay naalala niya ang huling bahagi ng taraan. Mabilis niyang binuglat ang huling pahina at doon niya na nabasa ang papalang isinulat ang kanyang ninuno. Kapag muling nagliwanag ang santuario, magsisimula ang pagkising. Kapag tuluyang magising ang hari sa ilalim ng balete, magwawakas ang Baryo Ilongos at tanging ang mga tagapagmana ng aking dugo ang may kakayahang tumigil dito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi siya mandirigma, hindi siya bayan. Isa lamang siyang sorbetero na ano ng pakyo. Ngunit ngayon, ang kapalaran ng buong baryo ay tila nakasalalay sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Malakas, marahas, mapalingon silang dalawa. At sa kana ay nakita nilang isang duguang figura. Siya ang matandang lalaking unang nagbigkas kay Antonio. Halos hindi na ito katayo. Maraming sugat sa katawan, hinihingal, ngunit buhay pa. Antonio, mahina nitong sabi. Mabilis lang lumapit. Ano po ang nangyari? Lumawak ang mata niya matanda sa kanyang balikat. At sa kabila ng kanyang paghihina ay malinaw ang kanyang mga salita. Nahanap na ni Dato Salaksa ng santuario. Parang tumigil ang mundo. At ang sumunod nitong sinabi ay lalo pang nagpabigat sa gabi. Nagsimula na ang ritual. Sa labas ng kubo ay huling malingaw-ngaw. Napakalakas na ungkong mula sa gitna ng kagubatan. Kasabay nito ay nagsimulang nanginig ng lupa. At sa kailaliman ng Baryo Ilongos, sa ilalim ng pinakamatandang punong balite, may isang paris ng sinaunang mata. Hanggang magbukas matapos ang daang taong pagkakatulog. Wakas.